kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Ako'y isang kabataan na namulat ng maaga sa kahirapan ng buhay. Simple lamang ang aking pangarap, ang umasenso at maiangat ang kabuhayan ng aking pamilya. Paano ko po yun magagawa? Ito po ang aking buhay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin nito, ano? Saka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po! 2 po nitong pandikoko. Ay, saan nang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano po ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mong mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay, eto na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, ay pagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay...
Tama kayo. Oh, Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bert, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag alis sa bahay. Pagod ka. Pumunta ka muna doon sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bert. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mo makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ay, ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barang-barang namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sila kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Jopay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Ay, Gagaling din ako. ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Oh, Huminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert.
Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Opo. Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw niyo na yung kanang paa niyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko doon sa kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy, Hindi na natin mapapayaran lahat yun. ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Sipag mong maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, eto palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Tutal, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Ito ang eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay,
Sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, kumusta ka na? Eto po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Oh, Ay, ang anak ko. meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, siya nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko balang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ama na matagal na pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa isang desisyong labis niyang pinagsisisihan. Siya ay si Panying. Hindi ako nakapag-aral, kaya tanging pakikisaka at pagtitinda lang kung ano-anong gulay lamang ang aking hanap buhay. Dahil sa hirap, sinikap kong pag-aralin ang aking mga anak para hindi na nila maranasan pa ang pagdarahop na aming pinagdaanan ng aking gabihan. Subalit minsan hindi umaayon ang tadhana
sa ating mga plano. Ida, ano ba naman? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. Panying. Oh, ano ba gumugulo sa isip mo, ha? Dalawa na ang kolehiyo natin. Tapos may dalaw pang nasa high school. Paano natin pagsasabay-sabayin ang pagpapaaral sa kanila? Ang dami na nating utang. Kaya natin yan. Ano ka ba? Sabi ni Jinky kanina, tatrabaho na muna siya. Saka na siya magkukulehiyo kapag tapos na ang Kuya Kevin niya. O, ano sabi mo? Umayag ka ba? Kaya nga hindi ako mapalagay eh. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Pero Panying, Kahit mabaon tayo sa utang, basta wala sa kanilang titigil sa pag-aaral. Si Kevin malapit ng graduate. Dahil paunti-unti ang kinukuha niya mga subject. Ganon din ang gagawin natin kay Jinky. Basta walang hihinto. Wala. Ay, nako, kabigan na rin bagahe ko. Ay, siya na ba rito yung bahay ng mga apo ko sa pinsan? Mukhang nawawala na yata ako ba? Ale, Ay, Ineng! mukhang ang bigat ho ng bitbit nyo. Oo nga eh. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Saan po ba kayo pupunta? Eh, meron ka bang kilalang pamilya Fernandez dito? Fernandez? Oo. Ay, si naman Poldo po yun. Poldo. Oo, yun, si Poldo. Doon nga ako pupunta sa kanila. Ay, sige po, ihahatid ko ho kayo. Naku, maraming salamat. Hulog ka ng langit. Wala pong ano man yun. Akin na po yung mga gamit nyo. Ay, Ako na pong bibit-bit. Na, Panying! Buti naman nakarating ka, pare. Halika, tagay ka muna. Ay, mabilis lang ako, ha? Oh, ito naman, hindi ka pa nga nakakaupo eh. Eh, upo ka muna. Happy birthday, Poldo. Oh, thank you, thank you. Ay, siya ka pala. Oh, bakit? Yung pinsan ko, si Ate Huling. Oh, si Huling. Oh. Oo, narito ngayon. Oh, Naghahanap ng makakasama sa bahay niya sa Maynila. ha? Kasi mag-isa na lang siya. Kahit daw teenager, ayos lang. Kapag aaralin niya pa raw. Eh, naisip ko, hindi ba may dalaga ka? Si Jinky. Pasasamahin ko sa Maynila. Oo. Sayang naman ito, pare. Eh, hindi naman sa ano, pero may kaya yung pinsan namin eh. Wala kasing asawa, kaya mag-isa lang sa buhay. Pasamahin mo na si Jinky. Mabait yan. Libre ka na sa gastusin. At makapag-aaral pa sa maayos na eskwelahan ang anak mo. Pag-isipan mo, pare. anak, mag-iingat ka doon ha. Opo, Nay. Eh, ikaw lang bahala sa anak namin, Ate Huling. Ay, oo, huwag kayo mag-alala. Aalagaan ko si Jinky. Salamat. At saka mukha namang napakabait na bata nitong anak niya. Kaya nasisiguro ko malayong mararating niya. Kapag nagkasakit si Jinky, o kung may ano man dinaramdam, ipaalam mo agad sa amin, Ate Oo, Huling ha. oo naman. Huwag kayong mag-alala. Ay, Jinky, anak. Po. Mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. Masakit sa amin na mawalay ka, pero gusto kong matiyak ang kinabukasan mo, kaya titiisin namin ang nanay mo ang pangungulila sa iyo, anak. Pangako po, Itay. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral. O siya. Paano ba yan? Eh, kami aalis na. Mag-iingat kayo ha. Jinky, Po. kapag may natabi kaming pera ng nanay mo, bibisitahin ka namin, ha? Mag-iingat ka, anak. Ayan. Nakapaglinis na ako ng bahay. Magre-review na ako para sa exam namin bukas. Ay, sino ba to? Kung makakatok naman, para na magigiba ang pinto. Sandali! Ay, sino po kayo? Uy, may dalaga pala rito. Si Chang.
Nasa kusina po. Sino po kayo? Jang! Jang! Grabe. Jang! Kanyata ni Chang huling. Ay, nakoy, pagpasensyahan mo na si Leandro, Jinky. Ayos lang po yun, Chowling. Eh, napapadalas yung pagpunta dito. Kasi pinalayas na naman ata nung papa niya. Barumbado kasi yun eh. Nagdadrugs nga yata yan, kaya ayaw kong nagpupunta yan dito. Eh, kaya lang minsan naaawa rin ako eh. Malapit po siya sa inyo. Ay, ako lang ang nalalapitan niya. Sa iba naming kapatid eh, hindi siya pinapapasok sa bahay. Jang! Oy, ay nako. Ayan na naman. Uy! Sakto ah. Makikikain na rin ako. Ikukuha ko po kayo ng pinggan. Dali lang. Ayos ang ampun mo, Chang ah. Dalaga ba yan? Oy, Leandro. Kung ano man yung iniisip mo, tumigil ka ha? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Grabe ka naman, Chang. Oh, Hindi ko naman nahahayaang umabot dyan. Malay mo, hindi naman pumalag. ano ka ba? Biro lang. Huwag mo, no? Ginabi na ako. Tulog na yata si Chowling. Bubuksan ko pinto. Lalagay ko na lang itong payong dito sa may tabi ng pinto para matuyo. Kanina pa kita hinihintay. Leandro, bitiwan mo ako! Doon tayo sa garahe. Bitiwan mo ako! Huwag ka maingay. Kung ayaw mo, gibuhang Bitiwan mo, sabi ako! Dito. Alam mo bang matagal na akong hinihigil sa'yo? Ay, magpagkakasad! Bumalik ka. Bitiwan mo, sabi ako eh! Linti ko. Ako makaingat. Lig ko. Ginagalit mo ko. Sabi ko, huwag kang malikot. Nawala siya ng malay. Teka. Bakit parang hindi na siya huminga? Hindi. Napatay ko yata siya. Hindi. Hoy, bilisan mo na at baka maiwan ka ng bus. May mga nilagay akong halamang gamot dyan, ha? Ilaga mo, pagdating mo doon. Oo, ako na bahala rito. Ay, nako. Ay, hina pa naman ang katawan ng anak mong yon. Ito ang mahirap na malayo siya sa atin, eh. Kasi kapag nagkasakit, hindi natin maalagaan. Kaya nga ako pupunta na ron eh, di ba? Linda, pwede ba? Kalma mo lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Ate Huling, ilang araw na siyang may sakit kaya nag-aalala ako. O siya. Sige, naalis na ako, ha? Agad akong tatawag pagdating ko roon. Oo, o sige Panying, balitaan mo agad ako, ha? Dito na kaya yung bahay ni na Ate Huling eh. Uy, bakit may mga tao? Mali yata ito. Mukhang may patay ditong pinaglalamayan eh. Ay, baka sa kabilang bahay. Oh, Ate Huling! Ay, dito na ba ang bahay mo? Parang may lama yata.
Bakit ka umiiyak, Ate Huling? Patawarin mo ako. Ano? Patawarin mo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang patay ay ang anak mo. Ang anak ko? Si Zenke? Bakit? Bakit mamamatay ang anak ko? Hindi ba't sabi mo may sakit lang siya? Patawarin mo ako. Hindi ko masabi sa isa telepono. Totoo nangyari. Nasaan ang kabaong yan? Zenke. Oh, Diyos ko. Alam mo. Hindi. Zenke, bumaho ka dyan. Hindi totoo patay ka lang. Hindi totoo ito. Nanaginip lang ako. Hindi patayan ako. Hindi siya mahaling mamatay. Sige! Sige, anak! Anak! Bakit natin yan sa trabaho, anak? Gumising ka, anak! Gumising ka! Nalito na ang tatay mo! Gumising ka, sige! Nakikiramay ako, Nida. Hanggang ngayon, ang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kong wala na si Jinky Poldo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Naintindihan kita. At ang pinakamasakit pa, dahil hindi namin mapanagot ang gumawa nito sa kanya. Wala kaming pera. Wala kaming ebidensya. At isa pa, ayaw na ni Panying na bumalik sa bahay ni Ate Huling. Baka raw kung ano pa magawa niya. Pasensya na kayo. Wala rin akong magawa. Wala rin akong may tutulong sa inyo. Awawa naman si Jinky. Awawa naman ang anak namin. Napakabait siyang bata. Para mamatay sa ganitong paraan. Panying, ilang linggo ka nang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Siguro, kung nakapag-aaral ako noon, dahil hindi tayo hikaos ngayon. Siguro, hindi ko kailangan pasamahin sa isang taong hindi naman natin lubos na kilalang anak ko para lamang makapag-aral. Panying, Kasalanan ko, Lida, kung bakit nangyari ito sa anak natin. Ako may kasalanan. Ako ang umukay ng kanyang libingan. Ako may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi. Hindi totoo yan. Wala may gusto mangyari ito sa anak natin, Panying. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Ako ang pumatay kay Jinky. Panying. Ako ang pumatay sa anak natin. Dahil sa pagkukulang ko, kaya mahirap tayo. Kaya kailangan natin ipamigay ang anak natin. Hindi ko maibigay ang maayos na buhay para sa kanila. Ang ako ang dapat sisihin.
sa pagkamatay ng ating anak. Panyi! Ako! Hindi ka na naman kakain, ha? Anying, magdadalawang buwan na mula nang mamatay si Jinky. Napapagod na rin ako sa iyo. Mula lang ako. Gusto ko na rin mamatay. Makinig ka sa akin. Si Jinky lang ang nawala sa atin. May 3 ka pang anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Alam ko masakit. Pero hindi tayo pwede sumuko. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi na nga natin nabigyan ng hustisya pagkamatay ni Jinky. Hahayaan mo pa bang maging sanhi na pagkasira ng buhay nating lahat? Ang ginawa ng lalaking yun na lumapastangan sa ating anak? Ha? Mabuhay ka! Para man lang kay Jinky! Para man lamang sa anak natin! Hindi naging madali sa atin ang lahat. Pero tama si Nita. May 3 pa kaming anak na umaasa rin sa atin, sa amin. Kaya kahit napakahirap, pinilit kong bumangon. Madalas may mga pangyayari sa buhay natin hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero marahil, kasama sa mga pagdaraanan natin habang tayo'y nabubuhay ay ang sakit at pagdurusa. Ngunit ang mahalaga ay matutuhan nating lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga masalimuot na karanasang yun. Ako po si Panying at ito ang aking buhay. Ang bawat pagsubok, kapag ating nalagpasan, ay tiyak na mag-iiwan sa atin ng malaking aral sa buhay. Mga nagsigana, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Janelle Benjamin, at June Legaspi sa papel na Panying. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamaron. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang kwento ng isang amang paulit-ulit na sinubok ang katatagan bilang padre de pamilya. Siya ay si Don. Bata pa ang 3 kong mga anak nang maghiwalay kaming mag-asawa dahil sa hindi pagkakasundo. Naiwan sa akin ng mga bata at akong nagpalaki sa kanila. Hindi na ako nag-asawang muli sapagkat para sa akin, sapat na ang aking mga anak. Huli na nang mapagtanto kong maging sila ay mawawala rin sa akin. Pare, nakikiramay ako. Hanggang ngayon, pare,
Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ito mangyari sa panganay ko. Hindi talaga may iiwasan ng mga aksidente, pare. Kausap ko na lang siya noong umagang yun. Ang sabi niya, uuwi siya ng maaga dahil birthday ng kapatid niyang bunso. Kanina lang siya nakauwi, pare. Ayan siya. Nasa kabaong na, pare. Ilang araw din sinubukan ni Biboy na lumaban. Ilang araw din siya sa ospital. Napakasakit, pare. Totoo pala na walang katumbasang sakit na nararamdaman ng isang magulang na nawawalan ng anak. Kung alam ko lang, pare, sana na ipaghanda ko man lang siya ng almusal ng araw na yun. Pare, hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Biboy. Hanggang dito na lang ang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Tay, pare-pareho tayo nasaktan sa pagkawala ni Kuya Biboy. Pero sana, pare-pareho din tayong bumangon ngayon. Tay, alam kong mahirap. Pero kailangan nating mag-move on. Nandito po kami para sa inyo, Tay. Isa lang ang nawala. May natitira pa kayong dalawa. Salamat sa inyo, mga anak. Tama kayo. Kailangan nating bumangon. Hindi maaaring habang buhay akong magluksa. Kung nakikita tayo ngayon ni Kuya, tiyak na hindi siya matutuwa. Tay, kailangan natin magsimulang muli. Basta, ipangako niyo sa akin, mga anak, na palagi kayong mag-iingat, ha? Lalo na ikaw, Tonton. Tay, nagmomotor ka. Huwag kang magpapatakbo ng napakabilis. oo, nag-iingat po ako. Ikaw din, May. Ha? Huwag kayo mag-alala, Tay. Maingat po magmaneho ng sasakyan si Paul. Basta lagi niyo lang tatandaan. Hindi ko man araw-araw nasasabi sa inyo, pero mahal ko kayo, mga anak. Tay, Mahal na mahal ko kayo. Ilang buwan mo na kamong iniinda itong sumasakit sa balakang mo? Matagal na po, Tia Pilar. Teka, parang bago pa mamatay si Kuya Biboy, nararamdaman ko nito. Kaya lang, mag-iisang taon na nang mawala si Kuya, hindi ba? Pero parang mas masakit na ngayon. Minsan din, parang dito, sa may puson ko masakit. Hindi ko na po alam kung saan na nagsisimula ang sakit minsan eh. Ay, napapansin ko nga parang lumalaki ang puson mo. Mapatingin ka na kaya sa doktor? Abay, hindi ito kaya ng hilot ko lang. Baka kung ano na ang kondisyon mong yan. Ay, natatakot po ako. Mas nakakatakot kapag hindi mo yan pinatingnan sa doktor. Natatakot po kasi akong malaman kung ano ito. Baka kasi malubhang sakit. Ay, nako. May, kapag pinatagal mo pa yan, mas nakakatakot ang kahihinatnan niyan. Mas maganda kung mas maaga para maagapan. Ilang buwan pa lang, stage 4 cancer na kaagad? Ano ba namang klase yan? Ay, ibebenta ko itong isang kalabaw natin. Maghanap ka ng ibang doktor. Magpa-second opinion ka. Tay, ate, bakit ka naman magkakaroon ng ganyang sakit? hindi ko alam.
Ewan ko, hindi ko alam talaga. Anak, 30 anyos ka pa lang. Hindi naman yata tama yung resulta ng mga examination sa'yo Maghahanap tayo ng ibang doktor. Pero paano po kung pareho lang maging diagnosis, Tay? Paano kung cancer talaga ito? At ilang buwan na lang ako mabubuhay? Anong gagawin natin? Tatakot ako. Ayoko pong mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ayoko mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Hindi. Gagawin natin ang lahat para maipagamot ka. Gagawin ko ang lahat. Nakikiramay ako, Tonton. Salamat po, Ninong Fred. 2 taon pa lang ang nakalilipas nung mamatay ang panganay niyo. Ngayon naman, si May. Hindi ko po alam kung bakit ganito, Ninong. Bata pa si ate para tamaan ng ganong klase ng sakit. Ang nakagulat pa kasi, stage 4 kaagad. Hindi nga umabot ng 1 taon ng gamutan. Sumuko kaagad ang katawan niya. Kawawang bata. Ninong, para kami pinaglalaruan ng tadhana. Ang tatay mo, Andun sa kwarto, tulala. Mula nang dumating ang kabaong dito ni Ate May, hindi pa ho siya lumalabas. Hindi ko rin ho siya makakausap ng maayos. pasensya ka na. Wala akong ibang may tutulong sa inyo kundi ang ipanalangin kayo sa pinagdaraanan ninyo ito. Ninong, Diyos lang ang nakaalam kung bakit na ito hinahayaang mangyari sa inyong pamilya. Don? Donato? Nariyan ka ba? Donat? Nako. Aaga-aga umiinom ka na naman. Ano ba yan, Donato? Tama na nga yan. Aba, ilang buwan ka lang ganito. Napariwara na ang buhay mo simula nang mawalan ka ng 2 anak. Ito lang ang pala ang alam ko, Ate Pilar. Para makalimot. Kaya pati si Tonto, nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo na may isa ka pang anak. Inalagahan ko namang mabuti mga anak ko, ate. Pero bakit ganito? Bakit isa-isa silang kinukuha sa akin? Ano ba nagawa kong kasalanan? Hindi ba't akong itong iniwan ng asawa? Hindi kita masasagot sa tanong mong yan. Pero ang natitiyak ko, kailangan mo nang itigil ang pag-inom. Dahil baka ikaw naman ang sumunod sa mga anak mo sa hukay. tulog pa yata si tatay. Ako nang magluluto ng almusal. Oo. Gising ka na pala, Tonto. Tay, ang aga niyong nagising yata ngayon. Ipinagluto kita ng almusal, anak. Wow, namiss ko ito Yan. May pasensya ka na, anak, ha? Napababayaan na kita dahil sa pagmumukmuk ko sa pagkawala ng mga kapatid mo. Naintindihan ko kayo, tay. Yan mo, anak. Mula ngayon, ako na uli magluluto ng almusal. Sige ho. Pero, malungkot na talaga rito sa bahay dahil 2 na lang tayo. 2 na lang?
Kailan ka ba mag-aasawa lang? Bata pa ho ako. Ano ba, bata pa? Malapit ka lang mawala sa kalendaryo. May bingo cards pa naman ho eh. Pambira, anak ko. Huwag mo sabihin matagal pa ako maghihintay ng apo. Sana, tay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kaya mo, ilang taon na lang, may makakalaro ka ng bata rito. Tonton? Tonton, anak. Tanghali na ba? May trabaho ka, hindi ba? Tonton. Ay, naku, tulog na tulog pa yata. Tonton! Bubuksan ko lang nga itong pinto ng kwarto niya. Tonton! Naku, nakatihaya pa ang batang ito. Tulog na tulog pa nga. Tonton anak, tanghali na. Gising na. Tonton. Teka. Bakit parang hindi siya umihiga? Tonton? Tonton, anak! Anak, gumising ka! Anak, gumising ka! Tonton! Tonton, anak! Namatay siya habang natutulog. Panginoong mahabagin. Si Bimboy na aksidente. Si May nagkaroon ng cancer. Si Tonton ay natake. Ate, ganito ko ikukwento sa mga tao ang mga anak ko. Hindi ko man lang maikukwento sa kanila na si Bimboy isa ng manager. Si May nakapagtapos na ng abogasya na magiging abogado na si Tonton ikakasal na. Ganyan sana, ganyan sana ang gusto ko sabihin sa mga tao magtatanong kung kumusta na ang mga anak ko, ate. Pero iba ang kapalaran silapit nila, ate. Don, pagpakatatag ka. Sinusubo ko, ate. Sinusubo ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. Kung hanggang kailan ko makakaya ang lahat ng sakit na ito. At durog na sa paulit-ulit na pagkawala ng mga anak kong puso ko. Sila na lang ang meron ako, Ate Pilar. Bakit kinuha pa sa akin? Bakit, Ate? Kung alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito sa mga anak ko, sana hindi ko na lang sila iniwan sa'yo. Una si Biboy. Pangalaw si May. Pangatlo si Tonton. 3 beses akong naglibing ng mga anak natin. Pero ngayon ka lang pumunta. Pagkatapos ito pa ang sasabihin mo sa akin? Siguro, may dala kang kamalasan sa buhay ng mga anak mo. Ano ba? Narinig ba ang sinabi mo? Bitiwan ng braso ko. Ha? Nasasaktan ako. Alam mo kung gaano kasakit ang makitang mawala isa-isa ang mga anak mo! Ha? Wala kang alam.
Kaya wag na wag mo kong sisisihin sa pagkawala nila. Dahil kahit kakalampot na panahon lamang ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama sila. Kahit paano na iparamdam ko sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Hindi kagaya mo! Tinalikuran mo silang parang mga basura. Hindi pa sila patay, pero pinatay mo na sila sa puso mo! Kaya wala kang karapatang bumalik dito para husgahan ako! Sa pagharap namin ng dati kong asawa na si Minda, tsaka ko lamang napagtantong kahit nawala silang lahat, mapalad pa rin ako dahil ako ang nakasama nila sa mga natitirang panahon nila sa mundo. Hindi ko malalam kung bakit kinuha kagad sila ng Diyos sa akin, pero ang iniisip ko na lamang ngayon ay ang katotohanan nakasama ko sila at naiparamdam ko sa kanila kung papaano magkaroon ng isang magulang na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Ako po si Don at ito ang aking buhay. Hiram lamang ang buhay ng tao at hindi natin alam kung kailan to babawiin sa atin. Kung kaya habang may pagkakataon, iparamdam natin sa mga taong kasama natin kung gaano natin sila pinahahalagahan. Mga nagsigarap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin at June Martin Legaspi sa papel na Don. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Eldon. Walong taon bago nagkaanak ang aking mga magulang. Akala nila hindi na sila magkakaanak pa. Kaya naman laking tuwa nila nang isilang ako. Lalong naragdagan yon nang ipanganak ni inay si Lara. At dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang, naibigay nila sa amin ng maayos na buhay. Pakinggan. Hoy Lara, huwag mo akong pagbintangan. Paano hindi kita pagbibintangan? Ikaw lang naman ang dumating dito. At narito lang kanina sa ibabaw ng TV wallet ko na may lamang pera. Ngayon wala na yung laman. May pera ako, Lara. Dahil namasada ako ng tricycle. Kuya, please naman ibigay mo na. 2 weeks na allowance ko yun Pambili ko pa ng project ko. Gaga! Anong ibibigay ko? Wala nga sa akin. Nakakainis naman Ano nangyayari dito, ha? Malayo pa ako. Dinig ko na yung boses niyong dalawa. Nawawala po yung pera ko, Nay. Dito ko lang naman naiwan sa ibabaw ng TV yung wallet ko Kaya dumating lang si Kuya Eldon na wala na yung laman ng wallet ko. Eldon naman, pagmapasada ka naman bakit pati kapatid mo kailangan mo nakawan? Wala nga sa akin yun. May sarili akong pera dahil namasada ako ng tricycle. Kahit naman nagtatrabaho ka, kulang pa rin yun dahil dyan sa bisyo mo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyong isipin. Hoy! Eldon! Balik ka rito! Buisit! Hindi niya na kayo pinansin, Ay. Ay, naku. Paano na kaya yung pera ko? 2 weeks kong baon yan Pambili ko pa ng project.
siya. Ako na ang bahala, Lara. Pero huwag mo na ito sabihin sa tatay mo, ha? Baka mamaya, ma-high blood na naman yun. Talagang mahirap kasamang ganun, Lara. May pera naman siya eh. Eh di sana yun na lang uubusin niya. Hindi lang pera at alas niyong pwedeng mawala. Pati mga kasangkapan niyo. Ano? Ang masakit pa, kapag lulong na sila sa droga, hindi na nila kilala ang kamag-anak. Kaya nga yung iba, napapatay kahit sarili nilang magulang. Diyos ko. Huwag naman sana magkagano ng Kuya Eldon ko. Huwag naman sana. Meron pa namang paraan para gumaling ang kuya mo. Eh, kailangan nga lang, handa si na Aling Lourdes at Mang Cesar na gawin yun. Lourdes, nakita ko sa labas ang bunso natin. Sabi niya, dumating si Eldon. Nasaan siya? Ayun, natutulog. Magaling. 2 araw siya nawala. Ngayon basta na lang uuwi at matutulog. Nasaan yung boundary ng tricycle? Ubus na raw eh. Ba't talaga namang... Hindi pwedeng ganyan, Lourdes. Sobra na siya. Dahil sa bisyo niya, pati kabuhayan natin, winawaldas niya. Kailangan iparehab na natin ng lalaking yan. Binanggit ko na sa kanya ang tungkol doon. Pero ayaw niya, Cesar. Tatakas daw siya kapag pinilit natin siya. Alalang-alala si Inay sa iyo Si Itay naman nagagalit na. Dahil 1 linggo ka nang hindi nagbaboundary. Wala akong pakialam sa kanila. Kuya, mga magulang natin sila. Maawa ka naman sa kanila. Respetuhin mo naman. Ang daldal mo! Bakit mo kasi nantok? Dahil daldal ka ng daldal! Tama naman yung sinabi ko Dahil sa drugs, nawawala ka na ng respeto kina Inay at Titay. Tumahimik ka! Walang yaka. Bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Madaldal siya eh! Pakialamera! Nagagalit ka dahil totoo sinasabi niya. Sana naman kayo naglimay ng barkada mo. Sana naman kayo bumatak. Wala na kayo ron! Walang yaka. Tado ka, ha? Bad trip kayo ah! Kinakampihan niyo pa ang babaeng yan! Dahil napastangan ka! Sabihin mo, bakit sinanla mo ang tricycle na ipinapasada mo? Bakit? Sasaktan na ako ah! Buti nga hindi ko pa ibinenta ang tricycle niyo eh! Walang yaka. Sa halip na humingi ka ng tawad, yan pa sasabihin mo? Ha? Anong klase kang anak? Itay! Itay, bakit mo? Ano po nararamdaman niyo? Sakit. Ang ulo ko. Itay! Wala na mali si Itay! Inay, kumusta na po si Itay? Ano pong sabi ng doktor? Lara, nasa panganib ang Itay mo. Ipanalangin natin siya para maligtasan niya pagkaka-stroke niya. Diyos ko! Inay! Inay, kumusta na po si Itay? Inay, si Kuya po. Anong ginagawa mo rito? Inay, gusto ko po malaman ang kalagayan ni Itay. Kasalanan mo! Kaya nasa panganib ngayon ang buhay ng tatay mo! Kasalanan mo! Sorry po. Suwail ka! Hindi naman kami nagkulang sa'yo. Pero ano ang ginanti mo? Ang sakta ng damdamin namin. Patawad po, Itay. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Inay, wag po. Layas! Lara, ito yung mga notebook ko. Kopyahin mo na lang dyan yung mga lecture natin para bukas ready ka sa test.
Salamat, Ruby. Kumusta na si Mang Cesar? Ayun, naiuwi na namin siya kahapon, Inay. Kaya nga hindi ako nakapasok eh. Kasi tinulungan ko si Inay. Ngayon naman, nagtinda siya ng kakanin para may dagdag na panggastos kami. Mabuti na lang. Nakahingi kayo ng tulong sa isang radio station, ano? Oo nga eh. Kaya nakaraos ang problema namin sa ospital. Sabi pa nga ng mga tumulong sa amin, aalalayan nila pa rin si Itay sa gamutan niya dito sa bahay. Mapalad pa rin kayo sa kabila ng lahat. Tama ka. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pero si Inay, galit na galit siya kay Kuya. Alam mo, ngayon lang siya naghalit ng ganun katindi kay Kuya Eldon. Talaga? Hindi ko na nga alam kung nasaan na ngayon si Kuya. Eldon! Mahigit 2 taong ka rin nawala. Halos hindi kita nakilala, pare. Iba na itsura mo ngayon, ah. Bagong buhay na ako, Bogs. Nagtatrabaho na ako sa mall. Oo, talaga. Oo, nung ma-stroke si Itay, palayasin na ako ni Inay. Natauhan ako. Pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pre, kapag nasa katawan mo na ang shabu, hindi mo na maialis yun. Hindi ka na makapagbabago pa. Huwag kang magagalit, ha? Pero hindi totoo yun. Oh. Maraming dating adik na nakapagbago at may maayos na buhay ngayon. At ang tinatahak nilang landas, ang siya ko ring tinatahak ngayon. Sana ganun din ang gawin mo, Tol. Iwan mo na ang pagdodroga bago pa mahuli ang lahat sa'yo. Inay, Eldon? nagbalik po ko, Inay, upang ipakita sa inyo ang pagbabago ko. Matagal ko na pong iniwan ng shabu. May maayos na nga po akong trabaho ngayon. At nakakaipon na rin po. Pwede ko na po kayong matulungan, Inay. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Suwail ka. Umalis ka rito. Kung hindi po ninyo ako kayang patawarin, tatanggapin ko po. Pero sana lang, huwag niyo pong ipagkait sa akin na matulungan kayo. Sa pamamagitan man lang nito, mabawasan ang bigat ng kalooban ko. Eldon, Kahit po ituring niyo na lang akong ibang tao, basta lagi ko lang po kayong makita na pamilya ko. Mahirap ang malulong sa bawal na gamot. Kaya sana, huwag na itong subukan pa ng mga tagapakinig. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ng aking pamilya, lalo na ni Inay. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Eldon, dating adik, at ito ang aking buhay. Marag Siganap, Susan Robles, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Sa araw na ito, ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Okay naman, Kuya Donato. Magandang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking 3 mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naawa ako kay inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon. Lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso nakaawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat mapasaya natin si inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni inay. Dami niyo nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. 3 kasi yung minasahe ko. Oo. Hindi po ba kayo pinamarienda doon, inay? Niinom nga ng tubig, wala, anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bali na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangangailangan natin. Ang sarap mo talagang magmasahe, Amelia. Ang gaan ng pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? O, magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text, nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Ay, naku. Maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita nung matagal. Nasiraan kasi yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, maghapunan ka muna habang naliligo ako. Ako nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh. 1 oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, Ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon. Magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe. Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabaho malinis ang gusto ko. Yung boses mo.
Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Busit na ito eh. Malis ka na. Malis! Hindi ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Kuya Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kalilimutan niyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag niyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo nung asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho, bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone nyo kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yun yung sinabi ng Marlon na sa asawa niya. Para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan ang mga customer ko. Bali, 2 pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ko ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin na iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng 3 kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida? Sagutan namin ng asawa ko ang matrikula ng 2 mong anak. Talaga po, Ma'am? Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo. Binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun sa pagsisikap at pagtsatsaga nyo, Inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, Inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Kayo naman
ang paglilingkuran namin. Tama, kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Tatlong anak ko. Ngunit 2 na lamang ang nabubuhay. Dahil namatay sa isang aksidente ang pangalawa ko. Mula noon, naging overprotective na ako sa aking mga anak. At kung maaari lang, naikulong ko na lamang sila sa bahay para walang mangyaring masama sa kanila. Gagawin ko. Nasaan na po to si ate? Mag-aalas 11 na. Sabi niya alas 10 uuwi na siya. Ay, hindi siya na siguro to. May bumato na sa bintana ko. Bubuksan ko. Uy, buksan mo na maayos sa bintana. Dali. Oo, sandali. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Paolo? Si Mama. Ate, bilisan mo na pagkakaya sa bintana. Hindi nakalakang pinto ng kwarto ko. Baka mahuli tayo ni Mama. Oo, sandali lang. Isang pako na lang ang hindi ko pa naapak eh. Sandali. Bilisan mo. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Baka marinig tayo. Paolo! Sige na, magayos ka ng itsura mo. Ma, sandali lang oh. Kala ko na CR ka. Bakit ang tagal mong binuksan yung pinto? May tinatapos kasi ako, Ma. Ang ate mo, wala sa kwarto niya. Umalis na naman ba? Nandito ako, Ma. Oo, bakit nandito ko sa kwarto ni Paolo? Oh, tapos, hindi ka pa rin nagbibihis. Nakapanglakad ka pa. May pinag-usapan kasi kami ni Paulo. Nawili ako. Kaya hindi pa ako nagbibihis mula kanina nung pag-uwi ko. Oh, sige na, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Hoy, Jane, magbihis ka na. Okay, Ma. Ay, akala ko mahuhuli na tayo. Bakit kasi ginabi ka na naman? Nag-jam lang kami ng mga friends ko. Nag-catch up. Kayo talaga mga babae, oo. Ang haba niyong magchikahan. Ay, by the way, thank you, bro. You're my savior. Sigurado ka bang hindi ka magta-try out? Sayang naman ito, Paolo. Kapag naging varsity player ka ng school natin, libre na tuition mo. Oo nga sana eh. Pero nagsabi na ako niyan kay Mama. Nung high school pa ako pero hindi niya ako pinayagan. Malay mo ngayon, payagan ka na. Hindi yung papayag. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Anong wala? Kapag nagsabi ako kay Mama, sigurado mawawalan ako ng katahimikan kasi maglilita niya sa buong araw at baka pagising ko, the next day, ganun pa rin. May part 2, part 3, part 4. Yun ang mga sermon na maririnig ko sa kanya. Pero gusto mong mag-basketball, di ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Gusto mo. Samahan kita magpaalam kay tita. Di lalo ako nakagalitan. Isipin nun, nagharap ako ng kakampi. Baka pati ikaw madamay. Sige. Huwag mo na lang ituloy. Pero, Paolo,
Sayang ang opportunity na ito. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit. Maraming salamat dito sa dala mong leche plan, Irma. Ako, paborito to ng dalawang ko. Naku ate, ang daming umorder niya sa akin ngayon. Nag-deliver nga ako dyan sa katabi niyong bahay. Tapos sakto, may kinuha akong uniform ni Carl dun sa patahian. Malapit dito, kaya sabi ko, mabuti pang dumaan na rin ako dito sa inyo. Uniform ni Carl? Nagsisimula pa lang ang pasukan? Pinatahian mo na naman? Uniform sa varsity. Varsity yung panganay ko, hindi ba? Ay, oo nga pala. O si Paulo, di ba magaling sa basketball ang bunso mong yun, ate? Sabihin mo mag-try out sa basketball sa eskwelahan nila. Free ang tuition. Nag-iisa na lamang yan na estudyante. At kaya ko yung pag-aralin. Hindi ko kailangan pasalihin niya sa varsity. Ay, grabe ka naman. Ibig mo sabihin ako, hindi ko kayang papag-aralin si Carl kasi pinasali ko sa varsity? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ay, ate, pinaaandar mo na naman yung pagka-protective mo. Si Jane dati mahilig din sa volleyball, pero hindi mo pinasali. Kahit sa mga field trips dati, ayaw mong pasamahin. Nabuhay naman na maayos si Jane, Kahit hindi nakakasama sa mga kaek-ika na yan, di ba? O tingnan mo ngayon, may maayos ng trabaho. Karanasan ang pinag-uusapan dito. Pinagkakaitan mo sila ng pagkakataong maranasan ang pinagdaraanan ng mga kabataang kagaya nila. Alam mo, nasasabi mo yan? Kasi hindi ka namatayan ng anak eh. Ate, Hindi naman ako ganito dati, di ba? Pero nang mamatay si Erwin sa aksidente sa motor, dahil pinayagan ko siyang lumabas kasama ng mga barkada niya, napagtanto kong dapat pala ay doble ang pagprotekta natin sa ating mga anak. Paano kung mabalian niya si Paulo dyan sa basketball na yan? Pisikal na laro yan. Paano kung madisgrasya yan habang naglalaro? Kaya bang tumbasan ng scholarship ang buhay ng anak ko? Hanggat kaya kong protektahan ang mga anak ko, gagawin ko yun. Paulo, mahirap yan sinasabi mo. Sige na, pa. Baka naman pakinggan ka ni Mama. Ayoko sanang subukan kasi alam kong hindi papayag eh. Pero nung makita ko nag-practice si na Carl, pati si Jimboy na anak ni Tita Irma, naiingit talaga ako, pa. Gusto ko rin maglaro. Sige na naman tulungan niyo na ako magpaalam kay Mama. Sumali ka na lang. Huwag ka na magpaalam sa kanya. Mabubuking pa rin niya ako. Paano kung may magkwento sa kanya kakilala niya? Tsak, makakagalitan niya ako. Uy, makakagalitan ka lang. Pero at least, makakapaglaro ka. Pa naman? Totoo ang sinasabi ko. Itago mo na lang sa mama mo na player ka ng varsity. Jane, ibot mo nga yung maruruming damit ng papa mo na maisalang ko na rito sa washing machine. Okay, Ma. May tumatawag. Teka, marulong to Sino kaya ito? Hello? Ako nga! Oh, bakit? Ano? Nasa ospital? Sino, Ma? Sino nasa ospital? Nasa ospital daw ang kapatid mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo hindi ka pwedeng sumali sa mga ganyan laro? Tingnan mo nangyari sa'yo! Wala naman daw akong fracture sabi ng doktor kaya nakauwi ka. Ay, tumigil ka! Ano, gusto mo maging malala mo na yung injury mo? Bago mo maintindihan kung bakit hindi kita pinasasali sa mga ganyang pisikal na laro? Ha? At saka isa pa, paano mo nagawang magsinungaling sa akin, ha, Paulo? Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero gusto ko talagang basketball. Sayang naman yung kayang ibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko magagamit. Hindi ka maglalaro!
Bukas na bukas din, pupunta ako sa eskwelahan nyo. Kakausapin ko yung mga guro mo. Ipo-pull out kita sa basketball team na yon. Marites, baka naman... Tumigil ka, Apollo. Naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero hindi mo maaaring ikulong ang mga anak mo habang buhay. Kailangan nila lumabas sa comfort zone nila para matuto sa buhay. Hanggang nabubuhay ako, puprotektahan ko sila. Hindi na proteksyon ang ginagawa mo. Pinagkakaitan mo na silang mabuhay. Nasasabi mo yan dahil hindi ka isang ina. Walang katumbas ang sakit na mawala ng isang anak na dinala mo na siyam na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, di hindi pinadapuan sa langaw o kaya naman sa labo. Hindi lang ikaw ang nasaktan nang mawala si Erwin. Kahit hindi ako nagbuntis sa kanya, labis din ako nasaktan nang mawala siya. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit pa ikinulong mo siya noon sa bahay, mawawala pa rin siya sa atin dahil hanggang doon na lang ang oras na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Sa ginagawa mo sa mga anak mo, para mo na rin silang pinapatay. Mano po, tita? Oh, Carl, awang ka ng Diyos. Si Paolo po. Hirap po sana ako ng libro. Bakit itinatago mo sa likod yan dala mong bola? Ho? Paolo! Ma! Mag-iensayo yata kayo ni Carl. Hoy, magdala ka ng extra damit, ha? Para kapag nabasa ka ng pawis, may pampalit ka. Saka magbaong ka rin ng tubig. Ma, ibig yung sabihin, pinapayagan nyo na ako mag-basketball? Bakit? Ayaw mo? Gusto! Carl, sandali lang ha? Oo! Bakit? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko nung high school. Basta huwag kang uuwi ng lasing. At talagang patutulugin kita sa labas ng bahay. Promises. Oh, Carl. Thank you, Ma. Anong tinitingin-tingin mo? Ang bait niyo pala, tita. Pwede po bang magpaampon na lang ako sa inyo? Matagal bago ko naunawaan na hindi natin maaaring pigilan ang kaligayahan ng ating mga anak sa pagnanais natin na maprotektahan sila. May mga karanasang hindi natin maaaring ipagkait sa kanila. Bagamat nag-aalala tayo sa kanilang kaligtasan, wala tayong ibang magagawa kung hindi ang manalig sa Diyos na Siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Ngayon, mas naging malapit kami sa isa't isa ng aking mga anak dahil mas nauunawaan ko na sila. Sa mga kapwa ko overprotective na ina, nawa po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ako si Marites, ang